Good day mga kamimi. Ngayong araw ay nagkumpay tayo ng dahon ng kamatsili. Isa sa pinaka talagang magagamit natin during summer season. Ito po, napakalaki po ng puno ng kamatsili dito. Yan po, kasi yung maipil-ipil natin ay konti na lang. At maaga pa po ibusog na sila, 9 in the morning pa lang. Pero sila ay nabusog na dahil sa dami ng sanga ng kamatsili na kinumpay natin kanina sa itaas. At doon sila alim nagkumpay tayo ng dahon ng mangga. Ayun. Sa mga summertime na wala na talaga makain yung mga kambing natin, mga kameme dyan. Lahat yan. Pwede. Si Abishag nabusog ng todo sa dahon ng kamatsili. At itong si Marjo nagpahinga na lang. Sobrang busog ng kain ng dahon ng kamatsili. At yung iba nating mga meme doon sa ilalim. Nagkumpay rin tayo kanina doon. So yan po, pahinga na lang kasi busog na. Kasi yung makikita ninyo sa ating paligid eh, halos dried na yung mga damo sa paligid. Yung mga dahon ng saging natin din sa ilalim, marami pa naman. Marami pa tayong mapagkukunan yan ng mga alternative na pakain sa ating mga kambing. Doon sa kabilang hills na yan, na bundok na sakop na yan dito, marami tayong makukuha mga kumpay doon. So yun po, today po, yan ang ating naging content ngayong araw. Nagkumpay po tayo nitong dahon ng kamatsili. Hindi natin kunan kanina ng video habang nandito sila lahat na nag-uumpukan dito sa mga dahon ng kamatsili. Kasi yung ibang mga meme natin umiskerda na, pumunta na kung saan. Pero yung mga natira dito, nandito pa rin sila habang meron pang dahon yan. Kasi yung iba ay naghahanap ng ibang tawag doon, ibang klase ng pagkain. Pagkatapos po umalis dito mga kameme. Dugtungan natin mamaya. Yan po, today's video po, yan po. Nagkumpay po tayo ng dahon ng kamatsili. Napakarami pa yan. Sustaining po yan habang wala pang ulan na dumarating sa atin dito sa Iloilo area po mga kameme. Majop. Tsuka lang dyan. Kasi talagang busog itong si Marjo. Wag yan baby. Yan po. Yan yung katawan nitong ating F3 na si Marjo. Busog na. At sayang F3 na rin yan na red natin. Wag mong kainin yung cellphone. Huwag mong dilaan. Yan po. Busog na. At saka may kumpay na rin tayo doon sa sa ilalim doon sa house nila, gutos nila. Pag pumunta sila mamaya doon, mayroon rin nakaabang doon para talagang mabusog po sila ng todo. Kasi gusto nating malagaan ng mabuti itong ating mga F3 mga langga. Mamaya dugtungan natin pag nandun na sila sa ating goat house. Papakita natin kung anong klaseng pakain yun yung nakasabit doon sa goat house. So ito po yung pakain natin kay dito. Pinapunta natin siya dito. May nakabitin po tayo ditong nyug-nyogan. Isa rin ito sa pinakagustong kainin ng ating mga kambing. Kaya mga kameme, itong nyug-nyogan, pag meron sa inyo dyan, marami yan, ito yung sinasabi ng iba na pitsay gubat. Yun po, pwede ngang lutuin yung yung bagong labas niyang mga drink mo na vitamins yan. Sige, para mas lalong lumakas kasi talagang mainit na panahon yun. Itong nyug-nyugan po, isa ito sa alam kong paborito na rin ng mga kambing. Mamayang hapon, mauubos na ito. Kasi nga, busog na siya. Maaga pa po siya ibusog na. So, hindi ko lang alam kung mauubos na ito maghapon. Itong dalawang stem lang na ito. Dalawang stem. Pero napakarami po ng dahon niya. Siguro aabutin na yan ng 3 to 4 kilos. Dahil sobrang laki po ng nyug-nyogan na yan. So masasabi ko enough na po yan sa kanya maghapon pag naubos niya. Pero mamaya pag meron pa tayong pwedeng maibigay sa kanya, bibigyan pa rin panghapunan niya mga langga. Yan po. Kaya yan, ito naka-reserve ito dito sa kay Marjo. Yan, inom na naman. Kasi ang aga pa nga masakit na yung tama ng araw. At saka kahapon konti lang ininom niya ito. Kaya bumabawi siya ng inom mo yung araw.
buntis pa naman ito. Kaya dapat alagaan at saka dapat talagang hindi maano ng pakain. Hindi siya basta-basta magutuman kasi paghapon po pag umuwi tayo ng bahay ay nagtitira po tayo dito ng mga konting pakain na panghapunan niya. Pero ito ngayong araw po kasi 9 in the morning busog na po siya. Ito na lang yan. Sinabit na yan dito hanggang sa kaya yung ubusin yan. Pag hindi niya kayang ubusin, ilalabas natin sa mamayang hapon. Saka yun, pagbalik niya ng hapon, yan pa rin. Kasi pag makalabas kasi free range po dito sa labas, makakakain po siya ng iba't ibang klase ng dahon na rin dyan. Kahit mga dried na mga dahon na kinakain talaga nila. Kinakain na ngayon kahit dry na. Kasi wala nang mapagpipilian kasi nga itong langka natin, yan po. Nire-reserve natin yung dahon yan kasi yan ay isa na rin sa paboritong pagkain ng ating mga kambing, mga kameme. Yan. So, dahil nga ikaw ay nakainom na ng maraming tubig at saka busog na, bahala ka dyan. It's your own, tawag dun, choice na kung kakain o magpapahinga. Si Absyag. Si Jack, bumalik na para uminom ng tubig doon sa kabilang goat house. Kasi yung tubig natin, dinadala na natin dito talaga sa goat house. Para po hindi natin ma-miss na walang makakainom maghapon. Yan. Kailangan lahat sila bago close ito sa hapon ay nakainom na lahat ng tubig. Very essential po yung tubig ngayong summer time mga kameme. Drink more. It's good for your health. May electrolytes yan. Ayan. Okay. Ayan. Dahil wala siya akong kasama, hindi niya feel kumain ng maraming nyug-nyugan. Pero dati ito yung isa sa pinakabulitan na ubos na ito. Mamaya pag walang magawa yan dahil busog, ayan. Kainin na rin niya yan mga kameme. Ayan, habang wala pang ginagawa, mamaya pag medyo ko nabawasan na yung laman ng tiyan, papapakin na rin yan siya. Ito na po yung ating kamatsili. Ubos na halos yung daw. Inubos nila at saka nagre-rest na rin sila. Dito sa taas yan, continue pa rin yung banat nila sa natirang mga kamatsili. Habang yung isang natin tumitira ng dried na damo, dried hay na yan. At yung isa nating F3 dito, si Red Boar, ay nagpapahinga lang. Yan po habang hindi na masyado masakit yung sinag ng araw kasi nagkaroon ng konting clouds. Bisitahin natin yung ating ulingan na malapit na matapos. Ito. Busog na ito. Tingnan nyo. Busog na actually. Ito rin. Kahit dried na mga damo. At pinipili rin naman medyo green. Yung mga maliliit na green. Kasi wala na talagang makain. Kaya kamatsili ngayong araw. Bukas dahon na naman ng ibang kahoy na pwede nila makain. Ikukumpay sa kanila. Sabi, dahon ng kamatsili pa lang pinagpipiyastahan na nila. Sarap na sarap sila kanina dito Kaya nga naman, ayun. Pati yung ito mamaya, ito mga natira yan. Pag natsambahan yan, ubos yan. Simot sarap yan mamaya. Pero kita nyo naman, nabusog po sila. Busog po sila. Busog po sila. Kahit magpahinga na nga sila pwede. Kaso maaga pa masyadong time para sa kanila magpahinga. Pero yung red natin doon sila nagpapahinga na lang So yan, maghihintay naman ng kumpay mamaya yan. Ito yung kagandahan walang kikimi-kimi yung pinakain kasi ito dati yung damuhan dito ay yan, Carabao grass. Parang hindi nila pinapansin pag rainy season, mataba yan dati dito. Pero gusto pala nila ng Carabao grass pag langta na. Sarap sila sa Carabao grass kasi wala nang ibang mapagpipilian Pero at least may makakain pa rin, at least mataba pa rin sila. Ganda pa rin yung katawan nila. Lalong lalo na ito kasi ito ay buntis.
Naghanap tayo kanila ng kumpay na nyug-nyugan doon para sa kanila. At saka mayroon pa konting napier grass doon. So yun po mga kameme, sinishare ko lang sa inyo isang malaking tulong po ang alternatibong kumpay na dahon po ng kamatsili. Yan o, yan po. Pag summer time para sa mga kambing, hindi lang sa mga kambing, dati po sa baka at kalabaw namin yung mga dahon ng kamatsili yan kinukumpire namin para sa kanila. Pero leguminous pala ito. Itong yung kamatsili kasi nga may pods kasi yung bunga, pods type. Kaya yung dahon niya ay more a family ng leguminous plant pa rin po siya. Yun po. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang. Bye bye na. Thank you so much for watching my videos. Kahit na hindi ganun kaganda, sana ay nakapagbigay po tayo ng konting information sa inyo mga langga. Till then, bisain na natin yung patapos nating ulingan. Kasi konting-konti na lang talaga matapos na ito eh. Maybe mga 2 hours from now, 2-3 hours from now, pwede nang masarado lahat ito. Palabas na kasi talaga yung mga apoy. Ito both sides wala na. Yung ends lang, and sides na lang. Ends of the sides. Tapos na talaga ito Kaya natin maubos na ng tama. Para lahat sigurado uling na uling.